Sa gitna ng mga batikos sa panuntunan kaugnay sa requirements ng mga Pilipinong biyaheng abroad, may inamin at nilinaw tungkol dyan ang Justice Department. Alamin ang mga yan sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Kabilang ba kayo sa mga na-high blood sa napabalitang pinahigpit na pagpapatupad ng proseso ng immigration para sa mga alis ng bansa? Magsasorry na ho kami dahil hindi po tama yung communications ho namin dito sa bagong revised guide. Okay. Dinagdagan lang ang mga categories ng mga travelers. Pero po, yung the same process na meron tayo dati noong 2015, Sa paunang interview na sisikapin daw limitahan lang sa 45 segundo, aalamin na kung saan sa dalawang kategoryang biyahero, ang mga seasoned travelers o mga may record na ng ilang beses sa pagbiyahe abroad at mga first-timer o unang beses sa mag-abroad, turista man o OFW. Sila yung malamang hingan ng dagdag na dokumento kung kaduda-duda sila o may red flag sa pakiwari ng immigration officer. Hindi raw ito bago at nakasaad sa departure formalities na umiiral na noong pang 2015. Section 1.2, a passenger identified by the immigration officer to have doubtful purpose of travel, fraudulent, falsified, or tampered travel documents, or identified as a potential trafficked person. Pag ganyan, maaari silang hindi i-clear for departure na wala pang 1% ng mga biyahero o papuntahin sa Travel Control and Enforcement Unit para sa secondary interview na sisikapin daw limitahan sa 15 minuto lang. Dito maaaring hingan ng karagdagang dokumento ang isang biyahero. Ang sumasalang sa ikalawang interview, wala pa raw 2 sa bawat 100 pasahero. Kung turista sila, pwedeng hingin ang kanilang bank statement o di kaya Certificate of Employment bilang ebidensya ng kakayahang gastusan ng biyahe. Kapag sponsored o ibang taong gagastos, kailangan patunayan ng kaugnayan sa pasahero sa pamamagitan ng birth certificate. Pareho rin sa mga OFW, pero may dagdag na iba pa. Kung first time traveler ka pero hindi ka pala magtuturista, ngunit ang plano mo talaga ay magtrabaho abroad, mag-secure ka ng OFW clearance sa DMW at ang iba pang clearance na required. Ang proseso ay para hindi sila maging biktima ng human trafficking o illegal recruitment at masadlak sa prostitusyon o pang-scam pagdating sa ibang bansa. Pero pag-alba ng Kabataan Party List sa departure formalities. Sobrang bigat ng mga hinihingi, na-infringe yung ating constitutional right para bumiyahe, yung right natin to freely move and travel. Hindi kami naghigpit. Kung ano man in-implement namin dati, yung pa rin, if not, nabawasan pa. Just like most constitutional rights, subject yan to limitation on the basis of the state's police power as long as there's a compelling state interest. Gusto natin protektahan ang ating mga kababayan mula sa human trafficking. Para naman sa mga seasoned traveler na kasama raw sa 78% ng mga pasahero, wala naman daw ibang hihingin bukod sa mga basic requirements, passport, boarding pass, visa at return ticket. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.